Galit na galit si Zenaya dahil sa nakita. Alam niyang si Brian Abone ay may kagagawa ng lahat ng pagkaaksidente ng asawa niya. Talagang nangangalit at nanginginig siya sa mga oras na yon. Dahan-dahan siyang tumayo hanggang sa nilamon siya ng pagka-guilty. Alam niyang dahil sa kanya ay ginawa ito ni Brian Abone. Dahil sa kanya ay naaksidenteng asawa niya na naging dahilan ng pagkabaldado ng lalaki. Kinuyom ang kanyang kamao habang nanginginig na napaupo. Bigla kasi siyang nahilo at napagod sa lahat ng nalaman at nakita niya. Hindi niya namalayan na sa galit niyang nararamdaman ay napasabunot siya sa kanyang buhok. Nakaramdam siya ng sobrang frustration. Hindi niya maiwasang mapatanong sa Diyos kung bakit paulit-ulit na lamang siyang binibigyan ng obstacles o problema. Bakit nga ba siya tinatrato ng Diyos ng ganito? Una sa kanyang mga magulang, pangalawa naman noong nawala ang kanyang lola at pangatlo itong aksidente ni Kit Joaquin. Hindi rin siya nakaramdam ng pagmamahal simula nung isinilang siya sa mundo. Noong bata pa siya ay hindi naman siya naging paborito ng kanyang mga magulang. Palagi nga siya nitong iniiwasan at hindi man lang pinapansin. Tila ba wala itong pakialam sa kanya. Nakalimutan na rin na may panganay silang anak. Talagang naging masakit yon para sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya magawang patawarin ang mga magulang na hindi siya nakaramdam ng kalinga ng isang ina o magulang man lang. Ang kanyang kapatid na sana naging sandalan niya sana at ang taong kakampi niya noong nawala ang kanyang lola ay naging kaaway pa niya. Pinahamak pa nga siya nito ng paulit-ulit at paulit-ulit din siyang nasasaktan doon. Kahit nasabing sanay na siya sa mga ikinikilos na mga to, na wala na silang pag-asang magbago ay hindi pa rin nawawalang kahit na konting pag-asa sa puso niya na sana'y magbago ang ugali nila at makita siya bilang isang normal na kamag-anak. Hindi yung dahil meron siyang magandang karir ay nakikipagplastikan lang sa kanya. Ang kanyang lola na mahal niya at naging kakampi niya sa lahat ng bagay ay nagkaroon ng sakit at namatay nang hindi inaasahan ng dahil din sa kanya. Sobrang sakit sa puso nang malamang kinuha na ng Diyos ang bukod tanging kakampi niya sa masalimuot ng mundong ito. Ngayon naman ay si Joaquin na mahal niya ay naging baldado at nawala ng alaala ng dahil din sa kanya. Napapikit ng mariin si Sinaya, unti-unting tumulong kanyang luha dahil sa lungkot at sakit na nararamdaman. Tila ba may bumubulong sa kanyang tenga na siya ang may kasalanan ng lahat? Lahat na nangyari sa kanyang pamilya ay kasalanan niya. It's all because of me. Bulong niya sa sarili. Hindi na niya alam kung paano nga ba harapin si Joaquin. Hiyang-hiya siya dahil sa nangyari. Kung hindi niya sana nakilalang lalaki baka okay pa ito. Hindi sana nito naranasan ng trauma at pangungutya ng mga tao sa paligid nila dahil sa pagiging baldado. Though alam niyang walang epekto yun kay Joaquin, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-guilty. Hindi niya alam kung paano nga ba makakabawi sa mga gulong nangyari kay Joaquin nang dahil sa kanya. Ako, kasalanan ko lahat ng ito. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hagulhol ni Zenaya habang nanginginig ang labi. Kitang-kitang pag-alala ni Sky habang tinitignan ng babaeng iniidolo niya na umiiyak sa harapan niya. Ngayon niya lang nakita sa Zenaya na sobrang hinat, sinisisi pang sarili sa lahat. Dali-dali naman niyang dinaluhan ng babae at pinatahan ito. Ate Miracle, anong nangyayari? Hindi mo kasalanan ng lahat, okay? Kinakabahang tanong ni Sky. Umiling lamang si Sinaya at huminga ng malalim. Nginitian ni Sinaya ng pilit si Sky. Hindi mo naintindihan, Sky, pero okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Alam ni Sky na sinisisi ng babae ang sarili kaya napailing din ng lalaki. Hindi mo kasalanan yun. Kasalanan yun ni Brian Abone. Bagkus na maniwalay sumilay lamang ang mapait na ngiti sa labi ng babae. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Sky. Pakisend na lang ang surveillance video sa email ko. Mukhang kailangan ko na ring umuwi. Kinagat ni Zenayang labit pinipigilan ng matinding sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang kanyang boses ay nahimigan ng kalmado at lamig na para bang pinipigilan niyang lumabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahil sa sobrang pag-aalala ay nasabi ni Sky, ihahatid na lamang kita sa mansyon, ate. Subalit mabilis na umaling si Sinaya. Hindi na, dala ko naman ang sasakyan ko. Isa pa, tingnan mo sarili mo. Kailangan mo na magpahinga. Matapos sasabihin yon ay mabilis nang tumayo si Sinaya at lumabas ng apartment ni Sky. Nang makalabas ay kagad nang bumaba siya at papasok na sana sa kanyang kotse.
Ngunit biglang may umilaw na kotse sa kanyang kinaroroonan. Napalingon, sumingkit ang kanyang mga mata. Tila ba inaaninag kung sino may-ari ng kotseng yun. Kita niyang isang kotseng nakapark sa gilid ng kalsada. Naroon sa gilid ng kotse ang isang wheelchair at nakaupo doon si Kit Joaquin na malamig at kalmadong ang ekspresyon. Sandaling uminit ang pakiramdam ni Sinaya nang sandaling makita niyang asawa. Umihip ng malakas ang hangin kasabay noon ng paglipad ng maikli at itim na buhok sa noo ng lalaki. Gustong maiyak ni Sinaya na makita ang asawa. Alam niya naghihintay ito kanina pa sa kanya. Ngayon niya lang naalala na iniwan niya pala itong mag-isa sa kwarto nila at hindi man lang nagpaalam sa lalaki. Nang makalapit si Joaquin ay marahantong nagtanong, "Okay na bang lahat?" Nang tumamang mga mata nila sa isa't isa'y sandali nakaramdam si Sinaya na para bang may bumabarang bagay sa kanyang lalamunan at tirap niya itong lunukin. Hindi siya makapagsalita ng dahil doon. Ilang segundo rin siyang natahimik hanggang sa umasim ang kanyang muka at hindi na napigilan ang nararamdaman sa harapan ng lalaki. Gustong tanungin sana ni Sinaya kung bakit nasa apartment ito ni Sky, ngunit hindi niya yun maitanong nang sandaling magtama ang kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Sinaya ang sarili kung kaya't mabilis niyang itinapon ang sarili sa bisig ng asawa. Niyakap niya si Joaquin ng sobrang higpit at isinubsob ang mukha sa leeg ng lalaki. Doon na tumulong luha ni Sinaya at pumalaho ng iyak sa lalaki. Rinig na rinig ni Sinaya sa tahimik at madilim na kalsada. Nang umalis si Sinaya sa mansyon ni dali-daling tinawagan ni Joaquin si Butler James upang samahan at ipag-drive siya papunta sa apartment ni Sky. Habang binabagtas na lang biyahe, hindi maiwasan ni Joaquin na mag-isip ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing pinupuntahan ng asawa niya ang lalaking iyon sa apartment nito ay talagang sobrang nararamdaman niyang selos. Sobrang hindi siya nagiging komportable kapag naisip niyang nasa ibang bahay ng lalaki ang kanyang asawa. Nang makita niyang lumabas si Sinaya mula sa apartment ni Sky, ay gusto niyang sugurin ang lalaki at tignan kung anong nangyayari sa loob. Ngunit nang makita si Sinaya na madilim ang mukha at nang makita siya ay umakap ito sa kanya at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg ay ang lahat ng pagdududa sa kanyang dibdib ay biglang nalusaw. Rinig na rinig niya ang pag-iyak ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang hinimas ang ulo ng asawa na para bang pinapatahan niya ito. "Anong problema, wife? May nangyari ba sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Joaquin kay Sinaya. Umiling lamang si Sinaya bilang sagot at nagsimulang humagulhol ulit. Mas lalo pang humigpit ang yakap ng babae sa kanya, kung kaya't napahinga ng malalim si Joaquin. Alam niyang ayaw nitong sabihin sa kanya kung ano nangyari kung kaya't hindi na lamang niya ito pipilitin pa. Ayaw niya makadagdag pa sa isipin ng babae kung pipilitin niya ito at magtatanong dito. "Sige, hindi na muna ako magtatanong, wife. Kung ayaw mo sabihin ito ay hindi kita pipilitin. Hintayin ko na lang kung kailan mo to sasabihin sa akin at pangako, makikinig ako sa'yo." Nang marinig ang malambing at kalmadong boses ni Joaquin ay napahagulhol lalo si Sinaya. Sobrang nagigilty ang babae at nagsisisi. Deserve ba niya ang isang Joaquin Anderson? Yan ang nasa isip niya. Sobrang maintindihin at bait nitong asawa. Alam niyang tama si Sky na hindi naman talaga niya kasalanan ng lahat at si Brian Abone ang may kasalanan ng lahat, ngunit hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil siya naman talaga ang punot dulo ng lahat ng ito. Kaya nagawa ni Brian yon sa lola niya, sa masipag at mabait na trabahante ni Joaquin at sa asawa ay dahil yon sa kanya. Ang rason kung bakit nangyari ang mga aksidenteng yon at hindi niya mapapatawad ang sarili. Nang maisip yon ay hindi mapigilan ni Sinaya na humingi ng tawad sa asawa. Paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang, "Sorry kay Joaquin. Sorry. I am sorry, Joaquin." Nang marinig ni Joaquin ang paghingi ng tawad ni Sinaya, ay mas sumigip pa ang puso ng lalaki. Sorry, bakit nagsasorry ang asawa niya sa kanya? Hindi niya maiwasang mapalingon sa building kung saan nakatira si Sky. Sa puntong yun nahihirap siyang magsalita, para bang sinasakal siya ng kanyang nararamdaman sa ngayon. Nagsasorry ba ito dahil sa nangyari sa kanila ni Sky? Nang sumagi sa isip ni Joaquin ay biglang nahirapan siyang huminga. Sandaling naging madilim at malamig ang mga mata ni Kit Joaquin. Nang makitang umiiyak ang babae ay bigla siyang nawalan ng pakiramdam. Bigla siyang nablangko at hindi alam kung anong sasabihin at gagawin. Iyak lamang ng iyak si Sinaya at alam niyang sobrang nasasaktan ng babae. Ang ginawa niya lamang ay hinimas-himas niya ang likod ng babae. Napalunok ng mariin at niyakap din ito. Ano nga bang nangyayari?
Dahil ba pagod at stress lang ito? Dahil ba sa hormones ng asawa kaya madali itong umiyak? Yun ba ang rason? Tama, baka nga yun ang rason. Talagang kinukumbinsi ni Joaquin ang sarili para maiwasan ng maruruming naiisip niya sa mga oras na yun. Hanggang sa ilang minuto ang nakalipas, kumalma sa sinaya, naramdaman din niya na relax ng katawan ng babae. Nang mapayuko siya ay nakita niyang natutulog na pala ito. Basang-basa ng luha ang mukha ng asawa. Namumula rin ang pisngi at ilong nito dahil sa pag-iyak kanina. Napabuntong hininga si Joaquin at marahing nalikan ng noo ng asawa. Lumingon siya kay Butler James at seryosong nagsalita. Butler James, uuwi na tayo. Pakidalang aking asawa sa kotse ko. Mabilis namang sinunod ni Butler James ang amo. Dahan-dahang kinuha ni Sinaya sa bisig ng lalaki at ipinasok to sa loob ng kotse ng dahan-dahan. Nang makapasok sila sa loob ay sinandal ni Joaquin ang ulo ni Sinaya sa kanyang dibdib. Yakap-yakap niya ng mahigpit ang asawa. Seryoso lamang siyang nakatingin sa daan habang malalim na nag-iisip. Simula nung dumating si Sky sa Pilipinas ay palagi nang kinikita ng asawa niyang binata. Kapag marinig niya ang pangalang yun ay hindi niya maiwasang sumikip ang kanyang dibdib. Kahit na open sa Sinaya sa rason kung bakit kikitain niyang lalaki, ay hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit selos na selos siya dito. Talagang marami siyang katanungan na hindi pa nasasagot ng babae. Ano nga ba ang pinag-uusapan nila? Yun bang mga alaala nila noong nasa United States pang dalawa? Narinig niyang pangalang yun sa panaginip ni Jenaya kung kaya't special sa puso ng babae ang lalaki. Ito ba ang first love ng asawa? Skyler, yan ang mismong narinig niya kay Sinaya habang tulog to. Ilang beses niya nang pinalong tanungin ng asawa tungkol doon ngunit sa tuwing ibubuka niya ang bibig ay nahirapan naman siyang magsalita. Para bang may nakabarang bagay sa kanyang lalamunan at hirap siyang lunukin ito. O natatakot lamang siya. Tama, sobrang takot na takot siya. Takot siya na itanong kay Sinaya ang first love nito. Takot siyang malaman kung sino yon. At higit sa lahat, takot siyang makitang reaksyon nito. Reaksyong masaya at may halong pagmamahal sa first love nito. Iyan ang kinatatakutan niya. Pero isa lang ang hindi niya hayaang mangyari. Ang mawala si Sinaya sa tabi niya. Kahit nasabihin pa ng asawa niya na mahal pa rin ito ang first love niya. Kahit na palagi nitong iniisip si Sky. At kahit napuntahan man ito ng paulit-ulit ang asawa ay susunduin pa rin niya ito. Hindi siya papayag na hayaan na makasama ni Sky na matagal ang asawa niya. Kinuyom ni Joaquin ang kamao kapag nalaman niyang may masamang balak ang lalaking yun sa asawa niya. Gagawin niyang lahat upang mawala lamang ang lalaki sa landas nila. Hindi siya magsisisi na maging marahas sa lalaking yun kahit na anong mangyari ay paglalaban niyang pagmamahal niya sa asawa. Kinabukasan na alimpungatan sa Sinaya dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napapikit siya ng mariin at unti-unting iminulat ang mga mata. Sa sandaling yon, napansin niyang may humihimas sa kanyang buhok. Inangat niya ang kanyang mga mata, kung kaya't nagkatinginan sila. Kitang-kita niyang malalim na mga mata ni Joaquin na para bang may iniisip ito. Nang makitang maamong mukha ng kanyang asawa, hindi maiwasan ni Sinaya na makaramdam ng pagka-guilty. Nang mapansin ni Joaquin na gumalaw siya, ay bigla itong bumalik sa wisyo. Sumilay ang ngiti sa labi ng asawa saka bumulong. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Gusto mo bang matulog? Umiling si Sinaya sa kabinati si Joaquin. Good morning, Habi. Nang marinig ang masuyong pagbati ng asawa, yumuko ang lalaki, tinalikan ng marahan ng noo ng asawa. Sanay na siyang hinahalikan ng lalaki sa noo tuwing umaga, kaya naman hindi na siya nagulat pa nang gawin ito ng asawa sa kanya. Subalit nang uupo na sana siya ay may puwersang humila sa kanya. Nakakunot siyang tumingin kay Joaquin at nagtatakang nagtanong, bakit? Dumilim ang mga mata ni Joaquin habang nakatitig kay Sinaya. Bigla niyang naalalang nangyari kagabi. Kung paano umiyak at tumagulhol sa kanyang mga bisig kagabi. Kung paano rin humingi ng tawad ang asawa niya sa kanya at hindi man lang niya alam kung ano ang rason. Gusto niyang tanungin kung sino nga bang iniiyakan nito. Talagang gusto niyang malaman ang rason kung bakit ito umiiyak kagabi. Kinuyom niya ang kamao, nararamdaman niyang sumisikip na naman ang kanyang puso at hirap siyang huminga ng normal. Lumunok siya ng mariin habang malalim na nakatitig sa asawa. Halikan mo ko sa labi, wife. Namamaos ang tono ng boses ni Joaquin, seryoso tong tumingin kay Sinaya. Hindi yun request, kung hindi ay isang utos. Nang marinig ang sinabi ng asawa, ngumisi lamang si Sinaya at unti-unting nilapit ang labi sa labi ni Joaquin. Binigyan niya ng masuyong halikang asawa. Akala ni Sinay magtatanong ang lalaki tungkol sa nangyari kagabi, ngunit iba palang gusto nito. Matapos na halikan ng asawa, kagad na humiwalay siya,
Ngunit mabilis namang hinila ulit si Joaquin kung kaya't nagtataka niya itong tinignan. "Kiss me more," bulong nito na para bang hindi na kontento sa halik niya. Nagulat si Sinaya dahil sa sinabi ng asawa, ngunit hindi na lamang niya inisip yon. Hinalikan niya ulit ang asawa. Ilang segundo rin silang naghalikan hanggang sa hindi na siya makahinga dahil sa uri ng halik na ibinibigay ni Joaquin sa kanya. Sobrang intense noon at may halong panggigigil. "More wife, more." Bulong nito habang marahas ngunit may pagmamahal siya nitong hinahalikan. Sandaling nagduda si Sinaya sa kilos ng lalaki. Ngayon ngunit napailing na lamang siya at bumigay na rin sa gusto ng asawa. Napuno ng halinghing ang loob ng kwarto hanggang sa pareho silang nanginig dahil sa sensasyong nararamdaman. Napadapa si Sinaya sa dibdib ng lalaki, sabay na tumitibok ng mabilis ang kanilang puso dahil sa sobrang pagod. Ilang minuto ang nakalipas na makabawi si Sinaya sa paghinga. "You miss me?" Tanong niya sa asawa, ngumisi lamang si Joaquin bilang sagot at kumadyot ulit sa lagusan ng asawa. Nalalaki naman ang mga mata ni Sinaya na mapansing punong-puno na naman ang kalooban niya. Naramdaman niyang unti-unting tumayo at tumigas ulit ang alaga ni Joaquin. "One more round?" Namamaos na tanong ng asawa niya sa kanya. Tumango lang siya at umupo ulit ng maayos at dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng asawa. It was 10 o'clock in the morning nang bumaba si Sinaya at Joaquin upang mag-almusal. Matapos ang mainit na pinagsaluhan nila kanina, hindi na nagsalita pa si Joaquin tungkol sa nangyari kagabi. Naging normal na rin ang ekspresyon ng lalaki at hindi kagaya kanina na sobrang nandidilim ito at malalim ang iniisip. Hindi napigilan ni Sinaya na magduda sa ikinikilos ng asawa. Kagabi ay umiiyak sa mga bisig nito at halos nabasa na nga niyang suot nitong t-shirt. Ngunit wala man lang itong kahit ni isang tanong sa kanya ngayon kung bakit siya umiiyak. Alam niyang hindi ganitong ugali ni Joaquin, na magbubulag-bulagan na lamang sa nakikita at mag-aalala ito't itatanong sa kanya o kaya pipilitin siya kung bakit siya umiiyak kagabi. Subalit ngayon, ni isa'y wala siyang marinig sa lalaki. Ngunit bakit? Anong nasa isip ng asawa niya? Hindi naman niya pwedeng sabihin ng lahat ng ganun-ganun na lang. Isa pa, wala pa itong maalala tungkol sa kanya. Naalala tuloy ni Sinaya kung paano sinisisi ni Joaquin ang sarili nito sa pagkamatay ng matalik nitong kaibigan, pati ng malapit nitong trabahante sa kumpanya. Talagang nasasaktan ng asawa niya kapag naalalang nangyari noon. Pero ngayon nalaman ni Sinaya siya palang punot dulo at ang dahilan kung bakit ito na-aksidente. Kung kaya't paano niya harapin ang asawa niya sa oras na malaman nito ang lahat. Ano nga bang magiging reaksyon nito? Magagalit ba ito sa kanya? O mas worst, baka iwan at hiwalayan pa siya. Alam niyang darating ang oras na malalaman ni Joaquin ang katotohanan at haharapin niya yun ng buong puso. At alam niyang malalaman din naman ito ng asawa sa bandang huli. Humigpit ang pagkakahawak ni Sinaya sa damit niya. Nilingon si Joaquin na sa harapan at nagtanong, "Habi, ayaw mo bang tanungin kung anong nangyari sa akin kagabi? Hindi ka ba nagtataka kung bakit ako humihingi ng sorry sa'yo?" Nang marinig ang sinabi ni Sinaya ay unti-unti nawala ang ngiti ni Joaquin. Ang mga mata nito'y naging seryoso at napatingin sa walang laman na plato. Sa katunayan, gustong malaman ni Joaquin kung anong dahilan kung bakit umiiyak ang asawa niya. Talagang kagabi pa malalim ang iniisip niya at kung ano-ano nang pumapasok sa utak niya. Ngunit sa kaibuturan ng puso'y nandoon ang takot. Takot na malaman ng tungkol kay Sinaya at Sky. Takot na kapag narinig niya yon, ay unti-unti na naman siyang masasaktan at madudurog ang puso. Hindi niya kayang maatim na umiiyak ang kanyang asawa dahil sa ibang lalaki. Mas baling kalimutan na lamang niya ang nangyari kagabi kaysa marinig pang paliwanag ni Sinaya. Magsasalita na sana si Joaquin nang biglang lumapit si Greta sa kanila. "Ang brunch ay handa na," masiglang sabi ni Greta sa mag-asawa. Nilatagay isang bowl ng kanin at ulam na chop suey at beef steak sa harapan ng dalawa. Meron din hiniwang prutas para kay Sinaya na palaging nire-request ni Joaquin kay Greta. Para sa asawa, agad na sinandukan ni Joaquin si Sinaya ng kanin sa kaulam. "You need to eat vegetables para maging malakas kayo ng baby natin," nakangting sabi ni Joaquin sa asawa. Kinuha ni Sinaya ang kutsara sa kasumandok ng konting kanin at ulam. "Masarap?" tanong ni Joaquin habang nakaabang sa sasabihin ni Sinaya. Kung hindi kasi nasarapan ng asawa ay magluluto na lamang siya ng panibago. He doesn't mind at all. Tumango naman si Sinaya bilang sagot at sumubo pa. Kanina pa talaga nagtataka si Sinaya sa asawa. Alam niyang sa ekspresyon nito'y gusto nitong tanungin siya, ngunit bakit hindi nito magawa? Ngunit na makita ngiti ng asawa, sa kanya'y huminga na lamang siya ng malalim at hindi na masyadong nag-isip pa ngayon. Siguro nga hindi pa itong panahon para sabihin ang totoo kay Joaquin. Hintay na lamang niya na ma-solve na muna ang kanilang problema kay Brian Abone bago niya sabihin ang lahat.
Ayaw niya makita ng asawang reaksyon niya kung kaya't niyuko niya na lang ang ulo at maganang kumain. Nagugutom na rin naman siya. Ilang minutong makalipas ay biglang may naalala sa sinaya kung kaya tumingin siya kay Joaquin saka nagsalita. Habi, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Huwag mo na palang imbestigahan si Kendricks Ford. Nakuha ko na rin ang gusto kong malaman tungkol sa kanya. Magpapaalam sana ako na kitain siya mamaya. Please provide as many bodyguards as you can to ensure my safety. Pagkatapos ng lahat ng ating problema, sa meryosong mukha ni Sinayat na payuko, may sasabihin ako sa'yo. Bulong niya saka kumain ulit. Nang marinig ang sinabi ng asawa ay humigpit ang pagkahawak ni Joaquin sa kutsara. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Naalala na naman ng lalaking nangyari kagabi. Sasabihin na ba ni Sinaya sa kanyang tungkol kay Sky na hindi pa nito makalimutan ng lalaking dahil itong first love ng asawa? Sobrang natatakot siya na makita ang reaksyon ng asawa. It was guilt. Ano naman ang ikinagigilty nito? Kinagat ni Joaquin ang labi sa kanapahinga ng malalim, kasabay noon ang paglimot ng mga pangyayaring bumabagabag sa isipan niya. Ayaw niya na munang isipin yon dahil talagang mas stressed lamang siya. He is having a therapy right now at sabi ni Dr. Black ay iwasan niyang mag-isip ng malalim. Maging kalmado sa lahat ng oras at palagi intindihin ng mga taong nasa paligid niya. Agad na tumango si Joaquin bilang sagot. Sige, magpapadala ko ng bodyguards mo mamaya. Sure ka bang ayaw mong samahan kita? Umiling si Sinaya sa hinawakan ng kamay ng asawa. Hindi na Habi. Gustuhin ko man, ngunit mas lalo lang magiging komplikado kapag nakita ka ni Kendricks. Naintindihan naman ni Joaquin ang ibig sabihin ng asawa kaya napatangon na ulit ang lalaki. Matapos na mag-ayos ng sarili, pumunta na kaagad dito sa kumpanya habang si Sinay na iwan sa loob ng mansyon dahil day off niya ngayon. Agad niyang kinuha ang telepono saka nagtipa at tinawagan ng isang number. Isang ring pa lang ay sumagot na sa kabilang linya. Hello, Dr. Miracle? Ikaw ba to? Ang boses ng lalaki na himigan ng sayat kasabikan na marinig ang boses na yun at sandaling nandiri si Sinaya. Noon ay namamangha pa siya sa achievements ng lalaki ngunit ngayon ay talagang kinamumuhian niya na to. Humigpit ang hawak ni Sinaya sa telepono at kinalma ang sarili. Meron sana akong tatanungin sa'yo. Magkita tayo ulit doon sa cafe malapit sa ospital. Nawala ang ngiti ni Kendricks nang marinig ang sinabi ni Sinaya. Naalala ng lalaki ang sandaling niyaya siya ng doktor na magkape. Sobrang nakaramdam siya ng pagsiselos at mas lumakas pa yun nang makita niyang baldado nitong asawa na si Kit Joaquin. Ramdam ni Sinay na nagdadalawang isip si Kendricks dahil natahimik ito kung kaya't kagad siyang nagpatuloy. It's work-related, Mr. Ford. Nang marinig ang sinabi ni Sinay na patangu-tango si Kendricks, sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki. Sige, pupunta na ako ngayon din. I'll wait you there.